ka-vibes, panibagong kwento ang iyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. Pasko. Ito na ata ang pinaka-happy na holiday dito sa Pilipinas. DJ Kakay, parang ang saya-saya ng lahat tuwing Pasko, no? Bukod sa madaming pagkain at madaming regalo, dito madalas nagkakaroon ng party na kasama ang buong pamilya. Dito nagpaparamdam yung mga inaanak mo o kamag-anak na buhay pa pala. Naging memorable talaga ang Pasko para sa akin, DJ Kakay. Una, ipakikilala ko muna ang sarili ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Althea. Only child ako kaya asahan niyo na laging spoiled. Lalo na tuwing Pasko. Malaki kasi ang pamilya namin kaya madami ang may mabubuting puso na nagbibigay sa akin. Bukod pa sa kanila, of course, nandiyan ang ilan kong mga ninong at ninang. Hindi naman sa favoritism pero ang focus ng storya ko ay si Ninang Blessy. Si Ninang Blessy na super ganda, super sosyal, super bait, super sweet, super caring. Oo na. Kung nakikinig ka ngayon, Ninang, sana kinikilig ka. Hindi ko alam pero simula bata pa ako, si Ninang Blessy ang lagi kong inaabangan tuwing Pasko. Tanda ko kasi na siya ang nagbigay ng dollhouse sa akin. Binigyan din ako ng malaking stuffed toy mula Japan. At higit sa lahat, may gwapo siyang anak, si Jake. At si Jake ang isa din sa dahilan kung bakit mas nagiging espesyal ang Pasko para sa akin. Hoy, Althea! Ano ka ba naman, anak? Nilantakan mo na yung yema dyan. Nakabukaka ka pa dyan. Aroy, umayos ka nga ng upo. 13 years old ka na, ha? Teenager ka na. Nireregla ka na nga, eh. Makatayo ka dyan. Akala mo. Mami, pagod na pagod ako. Kakalinis dun sa altar dun sa taas. Tulungan mo pa rin ako dito, aba. Alam mo naman na kailangan tapusin na natin to. Mami, September pa naman, no? Bakit naman po ang aga-aga ng Christmas decorations nyo? Kailan mo gusto? Nako, pag kayo ni daddy mong inasahan ko, baka New Year na, wala pa din nakasabit dito na pamasko. Ay nako, bilisan mo na dyan. Isa, dalawa, Althea. Opo, Mami. Saglit lang. Time's up muna. Walang time's up, time's up. Sumasakit likod ko sa'yo, Diyos ko, kang bata ka. Mami naman, tinatakot mo ako eh. Kung kumilos ka na kasi dyan, lagyan mo na ng Christmas balls tong Christmas tree, oh. Okay po. Ito na. Hay, bakit po ba grabe kayo mag-decorate for this Christmas, Mami? September pa lang naman. Excited ka ba, Mami? May bisita po ba niyan tayo? Kadami mong tanong. Pupunta dito sila Ninong Jeffrey mo. Di ko alam kung sa birthday ni daddy mo sa November, kaya mabuti na maganda ang bahay. Tsaka pala si Maring Cecil pala, baka pumunta din dito. Sina Ninong Jeffrey lang, tsaka po si Ninang Cecil yung darating? Hindi ko pa alam. Ah, Pati ata sila Ninang Blessy mo. Dito sila sa Laguna magpapasko. sina Ninang Blessy po? Abay, tuwang-tuwa ka. Hindi naman, Mami. Miss ko na talaga si Ninang Blessy, tsaka po si Ninong Jack. Talaga ba? Ikaw talaga. Ay nako, iabot mo nga sa akin yan. At nang matapos na tong sa bintana. Alin po ba yung iaabot ko? Ayan oh. Diyos ko, dalawa yung mata mo. Matuto naman tumingin. Anak? Ito na po, Mami. Bakit ka nakangiti dyan? Wala po Ay, sus! Happy lang po ako kasi darating si Ninang Blessy. Nandito po sila magpapasko. 13 years old na ako noon at super excited ako dahil makikita ko ulit si Ninang Blessy. At syempre, ang anak niyang si Jake. Parang 8 years old na ako noong last ko silang makita at makasama. Sa Cebu na kasi sila nakatira dahil Cebuano si Ninong Jack.
Nung 8 years old ako, Pasko noon at nagkatabi kami ni Jake sa lamesa habang kumakain ng fruit salad. Muntikan pa akong mabulunan sa pasas noon. Ang hirap kasing lunukin dahil samantalang si Jake sarap na sarap doon sa ube ice cream. Hindi ko naman nakakausap ang anak ng ninang ko. Pero ewan ko ba bakit na-excite ako na makita siya. Ilang taon din ang lumipat. Ang alam ko lang matalino at pogi si Jake. Lagi din naman kasi siyang binibida nila mami. Pero nung nagkita kami nung 13 years old ako, ewan ko ba DJ Kakay, pero nahihiya ako sa kanya. Mahihiyain naman talaga ako nung bata pa ako. Tahimik lang lagi at hindi ko din magawang makipag-usap sa iba. Kahit nga kay Ninong Blessy nahihiya ako. O bakit nakabusangot ka dyan, anak? Huwag kang busangot dyan, nak. Paskong Pasko ganyan ang itsura mo. Mami, ayoko kasi nitong pants. Gusto ko magpalda. Bago yung pants mo, ha? Bakit ayaw mo? Papabili ka dyan tapos hindi mo susuotin? Ang padoy kasi. Tuyuin mo na yung buhok mo, nak. Nag-text na sila Ninang Blessy mo, malapit na sila. Kasabay natin sila magsimba. O wag kang tumakbo, naku talaga, Althea. Ay. Oh, andyan na yata sila. Naku, hindi pa tapos ang eyeshadow ko. Mare! Mare, the blessings of my life! Desa, my desire! Na-miss kita! Kamusta ka na, Mare? Eto, okay naman, Mare. Lalo kang gumanda. Naku, ikaw talaga, bolera ka pa rin. O Jake, anak, mag-bless ka kay Tita Desa mo. Hello po, tita. Mano po? Naku, iho! Ang laki mo na! Ang bilis na ng panahon at binata ka na! Oo, diba? Diyos ko, parang nung last time tayong nagkita, mas maliit pa siya kay Althea. Ang pogi! Oo, asan nga pala yung inaanak ko na yan? Nandun sa loob. Tawagin ko muna pala. Naghihintay na ba si paring Jack? Ayun nga, oo, nandun na sa sasakyan niya. Magkasama sila ni paring Alex. Naku, sige. Pababain ko lang itong si Althea. Althea! Althea, anak! Tara na't baka traffic na naman. Nandito na sila ninang mo. Oh, bakit nagpalit ka pa? Sus, Mariosep ka talagang nagpalda ka pa Lalabas ang peklat mo niyan. Ano ba yan? Mami. Sige na, huwag ka na mag-inarte dyan. Tara na, bilisan mo. Naghihintay na sila ninang mo. Mami, ayoko na sumama. Ano ba, Althea? Huwag mo na ako artehan dyan, ha? May inaanak! Naku, I miss you! Pagmano ka, Althea? Mano po, Ninang Blessy? Naku, ang laki mo na, Althea. Teka, nakalimutan ko pala sa sasakyan yung gift ko sa'yo. Mamaya ha, ibibigay ko. Naku naman talaga, nag-abala ka pa, Mare. Tara na nga, at baka naghihintay na yung dalawa. Makikisabay na lang kami sa van nyo, ha, Mare? Sure. O, kids, mauna na kayo ha. Tabi kayo dun sa likod, magbanding muna kayo ni Jake. O, bawal malikot. Parang wala na akong mukhang maihaharap noon kila Jake, DJ Kakay. Tanda ko, tabi kami sa biyahe papunta sa simbahan. Okay naman kahit na hindi ako noon makagalaw. Pero ito, ikukwento na nga ang nangyari. Ang pinaka nakakahiya sa buong buhay ko. Pagkarating namin sa simbahan, doon napansin ni Mami na may butas pala yung palda na pinilit kong suotin. Ayan kasi, pabibo ko masyado. Nagpalit-palit pa ako ng palda, yung pala butas at kupas na. Nakakahiya talaga. Hindi ko alam kung paano ko itatago yung mga butas na yon. Paiyak na ako noon at nagdasal na kainin na lang ako ng lupa. Akala nyo ba, yun na yun? Hindi lang yun ang kamalasan na ginawa ko dahil pagkasakay namin sa van, bigla akong nahilo. Hindi ko masabi kay Jake na masama na ang pakiramdam ko noon. Naalala ko na lang na sinukahan ko yung bagong sapatos ni Jake. Kulay white yun kaya kitang-kita. Nakakahiya talaga, DJ Kakay. Kahit hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin, parang gusto ko na lang maging tokwa. Kaya nung sumunod na Pasko, nung biglang dumating sila Ninang Blessy sa Christmas party namin, sa kaba ko ay hindi ko magawang lumabas ng banyo. Another nakakahiyang moment na naman. Anak, asan ka ba? Kanina ka pa hinahanap nila Ninang Blessy mo. Tsaka, malapit na yung exchange gift natin. Mami, mamaya na.
Ano? Ano bang ginagawa mo dyan? Diyos ko naman, Althea, huwag mong paghintayin yung mga tao dito, ha? Mami kasi, masakit yung tiyan ko. Dahil po yata dun sa palabok na kinain ko kanina. Ay, naku ka. Kailangan mo ba ng gamot, anak? Teka, meron ata doon ako sa bag ko. Kukunin ko lang. Po, hindi na, Mami. Kaya ko naman po. Basta, huwag niyo na po akong hintayin. Basta kung sobrang sakit, uminom ka na ng gamot, ha? Napapano kang bata ka, Diyos ko. Dahil ayaw ko magpakita kila Ninang Blessy, especially kay Jake noon, halos 2 oras hata akong nasa banyo. Hindi lumalabas at nakikiramdam na lang kung nandun pa din sila sa party. Ewan ko din, bakit ko ba ginawa yun nung 14 years old ako? Napalabas din ako nila mami at nakita na umiiyak. Nagdrama na lang ako na masakit ang tiyan ko. Pero ang totoo, DJ Kakay, ay umiyak ako noon kasi nahihiya pa rin ako. Hindi rin successful ang pag-iwas at pagtatago ko dahil si Jake mismo ang lumapit sa akin noon. Althea, okay ka lang ba? Jake? Jake? Sabi ni Tita Dessa, masakit daw yung tiyan mo. Oo. Okay naman ngayon. Okay naman na. Hindi na gano'ng kasakit. Masakit. Pero, kanina, masakit talaga eh. Sa palabok kasi yata. Mabuti naman, akala ko tinataguan mo na lang talaga ako eh. Hindi sakit kaya ng tiyan ko. Aray, sakit. Super. Promise. Sige, sabi mo eh. Oo nga. Aray! Ouch! Ang sakit talaga ng tiyan ko. O baka masuka ulit niyan ha? Uy, hindi Biro lang. Wala ka kasi kanina, hindi ka nakasali sa exchange gift. Pero nagustuhan mo ba yung nakuha mo, yung pinangkuha sa'yo ni Tita Dessa? Eto towel yung nakuha ko. Nagustuhan mo ba? Hindi. Pero for sure sinamami lang din naman yung gagamit niyan. Gusto mo ba palit na lang tayo? Seryoso ka ba? Bakit ka naman makikipagpalit sa akin? Baka kasi magustuhan mo to eh. Wow! Ang cute naman yan. Lampshade ba yan? Bakit ayaw mo na to? Makikipagpalit ka talaga sa akin? Alam ko lang kasi na magugustuhan mo to. Ikaw lang naman yung gusto ko eh. Ano yun? Anong sinasabi mo? Wala! Sabi ko, sige, pagpalit na tayo. Salamat ito yung towel pala. Sino bang hindi kikiligin? 14 years old pero kuhang-kuha na talaga ako ni Jake, DJ Kakay. Bukod sa exchange gift na pinaubayan niya sa akin, binigyan niya pa ako ng bagong relo. Alam ko naman na galing yun kila Ninang Blessy pero siya pa rin ang nag-abot ha. Pero makalipas ang ilang taon noon, dumating ang Pasko nung 15, 16 at 17 years old ako. Ngunit hindi ko na ulit nakita at nakasama si Jake. Sa Cebu na siya nagsiselebrate o kaya naman nag-iibang bansa sila ng pamilya niya. Papa, sana all ka na lang. Lumipas ang Pasko na tanging greeting sa mga post ko ang natatanggap ko galing kay Jake. Halos wala na akong balita sa kanya. Sa Facebook ko na lang din nakikita kung gaano siya mas lalong pumupogi. Noong nag-18 years old ako, inaasahan ko na darating din si Jake sa birthday party ko pero hindi nangyari yon, DJ Kakay. Althea, anak! Dalagang-dalaga ka na. Happy birthday! Ay, Ninang! Salamat po. Masaya po ako na nakapunta kayo. Naku, ang laki na ng pinagbago mo, anak. Nung huli kitang nakita, napakamahiyain mo pa. Totoo yan, Mare. Kulang na lang ipumasok sa paldo ko para magtago yan eh. Ay, Mami, hindi kaya. Tsaka, 4 years ago lang yun. Ay, sus! Pero dalagang-dalaga ka na nga, iha, ha? Hindi ako makapaniwala. Ngayon, mas matangkad ka na sa akin. Ay, nako, Ninang. Naka-high heels na po ako. Ano ba? Naku, kamusta ka naman, Althea? O, saan mo balak mag-kolehiyo yan? Ay, hindi ko pa po alam eh, Ninang. Gusto niyo po ba? Sa Cebu na lang. Kasama niyo at ni Jake. Char! Ay, naku ka. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag, anak ha. Dito ka pa rin magka-college. Mami naman. Ayaw mo ba akong maging strong, independent woman? Porket 18 ka na,
Tigilan mo nga ako, Althea. Ay, naku ka. Teka nga, ipapasok ko lang dun yung ibang mga regalo. Sandali lang. Ayan, Althea, narinig mo naman yung mami mo. Mukhang ayaw na niyang mapalayo. Nako, mamimiss ka nun. Clingy po talaga si Mami. Si Jake po pala. Saan siya mag-aaral sa college? Naku, hindi ko din alam for sure. Hindi pa din ako sure, Althea eh. Ganun po pala. Mukhang parehas kami na hindi pa nakakapili. Nga pala, anong regalo yung gusto mo? Pasensya ka na, hindi ako makapagdala eh. Oo nga po eh. Di nyo siya sinasama. Alin? Yung gift nyo po, di nyo po sinama. Ah. Si Jake! Nako ha, ikaw! Nakong bata ka. Ninang, dalaga na po ako. See? 18 na ako. Pwede na ibugaw sa anak nyo. Joke lang. Hindi mo naman sinabi na crush mo pala si Jake. Di sana noon pa kita naibugaw. Shy kasi ako eh. Pero, bakit po hindi nyo nga siya sinama? Ayun, hindi na nakasama dahil super busy sa school. Alam mo naman, parang sa school na lang ang buhay nun. Tsaka paminsan ko na nga lang din siya nakikita. Masyadong ginagalingan, kaya ayun, running for valedictorian. Oh, wow naman! Amazing! Oh, grabe. Na-inspire po ako ha. Bet na bet, 100%. Yung tipong matalino, gwapo, at super sipag. Nako, Althea, ikaw talaga, pinapasaya mo ko. Oh, ano bang gusto na regalo ang inaanak ko? Si Jake ba o brand new laptop? Ninang! Ano ba? Siyempre si Jake po. Charing! Pero teka, brand new laptop? Seryoso po ba yan? Nako, Ninang, ha? Huwag mo akong papaasayan, ha? Anak nyo lang yung may karapatang gumawa sa akin nun. Nakakaloka ka, Althea. Ganyan ka pala kakulit. Noon, napakamahiyain mo pa. Diyos ko ka. Pero anak, seryoso ako ha. Total, manabi na akong naging utang sa inyo tuwing Pasko. Tsaka birthday mo ngayon, deserve ng inaanak ko ang brand new laptop, of course. OMG! Thank you, Ninang! Ang bait nyo naman po. Grabe. Love it. Okay. Bukas na bukas, dadalhin ko yung si Jake. I mean, bibili ako ng laptop para makapamili ka kung anong gusto mo. OMG talaga. Thank you so much, my favorite Ninang! Hindi ko man nagawang makita si Jake, DJ Kakay, pero nagkaroon naman ako ng brand new laptop. Diba? Napakabongga talaga ni Ninang Blessy. Ganon siya kagalante. Ganon niya ako kamahal at konti na lang talaga magiging mother-in-law ko na siya. Ninang to mother-in-law real quick, diba? Pero mukhang mapaglaro si life, DJ Kakay. Siyempre may mga pagkakataon na sinusubok tayo. Isang gabi habang magka-video call si Mami at Ninang Blessy dahil sa chismisan ko sila Mami Deen nung panahon na yon, ay may nalaman ako na magpapasakit ng puso ko ng sobra-sobra. Nalalapit na noon ang panibagong school year. Nakagraduate na kami parehas ni Jake. Nabalitaan ko na valedictorian nga siya. Habang ako, ganda lang ang naimbag. Nang pinag-uusapan na nila Mami at ni Ninang Blessy ang plano ni Jake para sa darating na college, na broken-hearted talaga ako. Sana hindi na lang ako naging chismosa nung gabing yon. Naku, Mare. Ganun na nga. Ay, Ganun talaga ba? Grabe Oo. naman pala. Oo, sinabi mo pa. Ay. Mami! Nandito na, Mi! Oh, anak. Andyan ka na pala. Kamusta yung school? Oh, si inaanak ba yan, Mare? Hi, Althea! Oh, ka-video call niyo pala si Ninang. Hello, Ninang! Good evening! O, siya na. Kumain ka na dun sa kusina, anak. At katsikahan ko pa itong ninang mo. Kumain ka na dun. Okay, sige, Mami. Ano po ba yung ulam? Tignan mo dun sa ref, nak. May nilagay ako na tinola. Initin mo na lang. Ay, teka, Mare. Saan ba magka-college yung si Althea? Nakapag-decide na ba kayo? Baka sa private university na lang dito sa amin. Hindi ko pa kayang mawalay sa anak ko eh. Alam mo naman. Nako, ano bang course ang gusto niyang inaanak ko na yan, Mare? International Studies daw, Mare. Yun ang first choice niya.
Pero kung hindi daw, mag-flight attendant na lang siya. Naks naman, bagay na bagay, lalo na't matangkad na bata si Althea. Mare, si Jake ba? Nakapagplano kung saan siya magka-college? Oo. Balak mag-aral sa Davao, Mare. Hindi ko pa nga mapigilan eh. Bakit naman doon? Mapapalayo sa'yo, Mare. Ang layo. Taga doon daw kasi yung nililigawan niya. Mukhang desidido talaga itong anak ko, kaya doon na din daw siya mag-aaral. O sino ba naman ako, Mare, para humadlang sa nararamdaman ng anak ko? Di support na lang. Ay, binata na talaga si Jake ah. Nanliligaw na pala. Naku, ibang klase naman pala siyang magkagusto. Talagang dinadayo at sinusundan pa. Oo nga sa tatay niya. Kuwang-kuwang ang pormahan ni paring Jack ah. May ibang gusto si Jake. Narinig at nalaman ko na may nililigawan na siya at talagang sa isang university sa Davao siya mag-aaral para sa babaeng nagugustuhan niya. Mukhang masaya si Jake at sinusuportahan pa siya ni Ninang Blessy. Ano namang laban ko doon, di ba? Kaya ayun, tinigil ko na ang pagka-crush ko kay Jake. Nalungkot ako ng mga ilang araw noon pero after a few months, nakaya ko naman. Nagawa ko din kalimutan ang nararamdaman ko simula nung bata pa lang ako. Nang dahil doon, iba na ang pakiramdam ko tuwing Pasko. Hindi na ako umaasa na makikita ko siya. Hindi na rin ako ganong ka-excited noon. Nagpatuloy na lang ako, nag-college at international studies nga ang kinuha kong kurso. Napunta na lahat ng atensyon ko at focus sa eskwela DJ Kakay. Hanggang sa noong 21 years old na ako, third year college, nagkaroon kami ng trip papuntang Cebu. Kasama ko mga orgmates ko at malaman-laman ko na lang na sinabi pala ni Mami kay Ninang Blessy na nasa Cebu ako ng mga panahon na iyon. Kaya ayan, nahihiya naman ako na hindi magpakita sa kanila. Wala akong choice kundi pumunta sa bahay nila Ninang Blessy. May inaanak! Welcome! Pasok! Ninang Blessy! Bless po. Ayan, God bless anak. Naku, akin na yung mga bag mo. Ay, ako na po, Ninang. Kaya ko naman po. Naku, dumiretso na tayo dun sa guest room, nak. Para mailagay mo na din yung mga gamit mo. Thank you so much, Ninang. Ayan, tara dito sa taas. Ayun, doon sa dulo yung CR ha, anak. Katabi ng kwarto ni Jake. Doon naman sa kabilang hallway, yung kwarto namin ni Ninang Jack mo. O halika dito, ito yung guest room. Ilapag mo na lang yung mga gamit mo dyan, anak. Basta make yourself at home, okay? Ay, okay. Sige po. Thank you so much ulit, Ninang. Tahimik naman po dito. Teka, nasan po pala sina Ninong Jack? Kayo lang po ba dito? Naku, nasa work si Ninong Jack mo. Alam mo naman yun. At yung nagmana sa kanya, ayun, nasa school siya sa Davao. Okay po, Ninang. Okay. O basta wag kang mahiya ha. Make yourself at home, anak. Tsaka, kumain ka na ba? Panigurado, gutom ka. Alam mo, mabuti pa. Tara na sa baba para kumain. Tara. Okay. Ano, Althea? Nagustuhan mo ba yung lechon paksiw? Yes po, Ninang! Ngayon ko lang nalaman na ang sarap po pala ng luto nyo. Pero, huwag niyo po sabihin kay Mami Pero, mas malasa po yung luto nyo. Naku, Jesus! Nang bola ka pa, ikaw talaga. Secret lang yun, Ninang. Baka magtampo pa si Mami kapag nalaman niya. Magtatampo talaga yun, naku ka. Tignan niyo naman, Ninang. Ang dami kong nakain, oh. Nakakaya nga po sa inyo, Mukhang isang linggo akong di kumain. Basta, kumain ka lang dyan. May buko pay pa nga dun Kainin mo yun, ha? Ay! Jake! Anak! Nandyan ka pala. Hindi mo naman sinabi na uuwi ka. Hello ma, namiss kita. Hindi ko alam may bisita po pala tayo dito. Anak, si Althea. Yung inaanak ko, anak ni Tita Des mo. Naku, matagal na din kayong hindi nagkikita Long time no see, Althea. Natandaan mo pa ba ako? Oo naman. Jake, kumusta? Tagal na nga nating di nagkita. Tsaka, laki mo na pala. Ikaw din. Kumain ka na ba, anak? Tabihan mo na kami dito. Nagluto ako ng lechon paksiw. Favorite ni Althea. Tsaka may puchero din. Wow, namiss ko talaga luto mo, ma.
Sakto, palang dating ko dito eh. O, kumain ka na dyan. Bakit ka pala nandito, Althea? First time mo dito sa Cebu? I think pangalawang beses ko nang pumunta dito. May trip kasi kami. Nakakatapos lang. Nauna na silang umuwi. Oo, nalaman ko nga kay Dessa na nandito pala itong si Althea. Kaya ayan, dito muna siya. Ah, mabuti naman. Kamusta ka naman Althea? Kailan yung first time mo dito sa Cebu? Okay lang naman ako. Nagpunta na kami nila mami dito nung 5 years old. 5 years old data ako noon. Hindi mo ba naaalala? Ah, nung umiyak ka. Tanda ko yun. Uy, hindi ah! Oo, umiyak ka nun kasi niloloko ka ni Papa at ni Tito Alex na ilalagay ka daw sa aquarium namin. Uy, I don't remember. Hindi ko tanda. Sa bagay, matagal na yun eh. At bata pa tayo nun. Nasaan nga pala yung aquarium na yun? Ay nako, inalis na namin Althea. Medyo mahirap din kasing i-maintain. Pero bago namin alisin yon, ito, nagdrama pa itong si Jake. 16 years old na nun yun siya ha. Pero nagrebelde dahil sa alagang isda. Ma, alam ko naman kasi na namiss ko sila. Grabe kayo eh. Ayun, ganyan ka pala, Jake ah. Sa totoo lang, DJ Kakay, masaya ako na makita ulit si Jake. Hindi ko inaasahan na mas makakausap ko pa siya ng matagal at magkakasundo kami. Sa loob ng ilang araw na pag-i-stay ko sa bahay nila, masasabi kong yun ang pagkakataon na naging malapit ako sa ex-crush ko na si Jake. Oo, hindi ko na talaga siya crush. Naka-move on na ako ng ilang taon. Pero ewan ko ba, aaminin ko naman na kinikilig pa rin ako sa kanya. Ang lakas ng tibok ng puso ko nung bigla siyang dumating at nagtama ang aming mga mata. Feeling ko tuloy ang rupok-rupok ko. Kahit wala pang ginagawa si Jake, kuhang-kuha pa rin niya ako. Sakto na nag-start na ang simbang gabi noon. Sa ilang araw na nasa Cebu ako, kasama ko nila Ninang Blessy sa pagsisimba. Doon ko nalaman na 1 taon na palang single si Jake. Hindi rin sila gaanong nagtagal ng naging girlfriend nito. Parang nabuhayan ako ng puso, DJ Kakay. Para akong bumalik sa bata kong sarili na may munting crush sa kanya. Althea, salamat sa pagsama sa amin ni Jake ha. Ay, you're always welcome po, Ninang. Gusto nyo bang tumuloy tayo dun sa mga kandila sa gilid ng simbahan? Bibili din naman ako ng sampagita. Okay. Sige po, Ninang. Magsisindi ka din ba ng kandila? Ito, may barya pa ako para sa kandila. Thank you, Jake. Tigisan na lang tayo sa kandila. Sige, dahan-dahan ka lang ha. Baka mapasok ka, Althea. Kinilig ako, DJ Kakay. Bukod sa katabi ko pa siya doon sa misa, nag-holding hands pa kami nung ama namin na. Hindi lang yon, nahuli ko pa siyang nakatingin sa akin habang nagdadasal siya. Ano kayang pinagdadasal niya, di ba? Dala ng kilig ko, hindi ko napigilan na pati si Jake na ipanalangin ko. Lord, thank you po sa blessings at sa paggabay sa amin araw-araw. Pinagdarasal ko po na maging safe kami palagi ng pamilya ko. Ni na mami at daddy. Ilayo niyo po kami lagi sa sakit at sa kahit anumang trahedya. Lagi niyo rin po sanang gabayan si Ninang Blessy, Ninang Jack, at si Jake. Lord, minsan lang naman po akong humiling sa inyo, di ba? Now lang naman, oh. Lord, pero sana po, please, sana po, magustuhan din ako ni Jake. Please naman po, please. Single naman na po siya, di ba? Pwede naman. Ito na po ba yung sign? Ito na yung sign na binigay nyo na para po talaga siya sa akin. Ito na siya, oh. Lord, hear me out, please. Kahit isang Jake lang po sa buhay ko, oh. Thank you, Lord. Amen. Nahihibang na ata ako para ipagdasal na sana magustuhan din ako ni Jake. Pero naisip ko na baka pagbigyan din ako ni Lord lalo na't malapit na ang birthday ni Jesus Christ. Naniniwala naman ako na si Jake na ang tamang tao para sa akin. Nakaka-excite tuloy na magsimbang gabi dahil sa kanya, DJ Kakay. Ramdam na ramdam ko ang simoy ng Pasko kapag nandyan siya. Kasi ano nga ba naman ang best Christmas gift kundi isang kagaya niya, diba? December 19 noon ang flight ko. Inhatid ako ni Jake sa airport. Ayoko pa talagang umalis noon dahil baka matagal na ulit bago ko siya makita. Mukhang magiging kulang na naman ang Pasko ko dahil wala siya, DJ Kakay. Hindi ko lang inaasahan na mag-uusap kami noong Pasko.
At doon nagsimula ang pagsagot ni Lord sa panalangin ko. Jake, napatawag ka. Gusto ko lang daw batiin na Merry Christmas ni Mama. Total, wala daw siyang naipadala sa'yo sa Pasko. Ha? Kausap mo si Althea? Oo, Ma. Batiin mo na, oh. Ay, Merry Christmas, Ninang Blessy. Naku, Merry Christmas, Althea! Dapat pala na ibigay ko na sa'yo yung papasko ko sa'yo nung nandito ka. Ay, naku, Nina, okay lang po yun. Eh, welcome niyo naman po ako sa bahay niyo ng ilang araw. Tsaka, ang dami niyo rin po nagaso sa akin, ha. Thank you so much po ulit for that. Ano ka ba? You're always welcome dito sa amin, Althea. Masaya ko na napabisita ka dito. O, sa bakasyon mo ulit, pwedeng-pwede kang pumunta dito, ha? Ay, try ko po, Ninang. Sobrang nag-enjoy rin po ako dyan, eh. Naku na! Hindi lang ikaw ang super nag-enjoy. Alam mo ba, miss ka na din itong si Jake. Ay, sus! Althea, mag-usap kayo dyan, ha, ng anak ko. Miss na miss ka na niyan, eh. Ay, nako, kaya po pala siya yung tumawag at hindi kayo. Mismo! Kuha mo na nga mga galawan ng anak ko, ha? O siya, mag-usap kayo dyan para mas lalong merry ang Christmas nyo. Sorry, Althea. Ang kulit ni Mama, eh. Ay, ano ka ba? Okay lang yun. Eh, mapagbiro lang talaga si Ninang Blessy, di ba? Gusto lang din talaga kitang batiin na Merry Christmas, Althea. Kamusta naman ang araw mo? Eh, Merry Christmas din, Jake. Okay lang naman. Namasyal kami ni na Mami. Eh, nasa Baguio pala kami ngayon. O kayo ba? Kumusta? Nag-celebrate kami ng mga pinsan ko. Maganda ba sa Baguio dyan? Oo, super! Nakapunta ka na ba dito? Hindi pa, pero gusto ko din. Baka kapag pumunta ako sa Luzon sa susunod na buwan, available ka ba nun? Pupunta ka dito? Oo, magkita tayo, ha. Mukhang mapapadalas na yung pagpunta ko dyan, eh. At ganun nga ang nangyari. Napadalas ang pagpunta ni Jake. Kaya siya may inasikaso daw siya. Pero inaasar siya nila Mami na baka may binibisita lang siya. Hindi naman ako manhead, DJ Kakay. Napansin ko na may tila pinaparating na sa akin si Jake. Na may pagtingin na siya sa akin. Tinupad na nga ata ni Lord ang dalangin ko. Pero syempre, kunwari, nonchalant ako. Kunwari hindi ako kinikilig kahit na kulang na lang mag-I do ako na kahit hindi naman siya nagpo-propose. Isang buwan din na naging ganon. Madalas ay nagugulat na lang ako na nasa bahay na pala namin si Jake. Galing ng university nila pero ako ang inuuwian. Haba ng hair ko, di ba? Hindi biro ang ginawa niya lalo na't malayo ang Cebu o Davao. Jake, papadalas ang pagdalaw mo dito ah. Mabuti at mukhang hindi ka busy sa eskwelahan nyo. Lalo na't graduating na kayo. Busy din naman po, tita. Pero nakakaya naman po. Okay lang. Eh, halos linggo-linggo ka na nandito eh. Ikaw gusto mo na bang tumira dito sa amin? Sabihin mo lang ako. Papalabasin ko ng kwarto itong si Althea. Doon ka sa kwarto niya. Ha? Mami? Ba't ako ilalabas? Eh, kakalat-kalat ng kwarto mo doon. Daig ka pa siguro nitong si Jake sa paglilinis. Naku ka. Jake, nakita mo na ba yung kwarto nitong si Althea? Parang gubat na masukal pa sa talahiban. Hindi pa po, tita. Ay, Mami naman eh. Pero maiba ako, Jake. Ano nga bang pinupunta mo rito? Napag-alaman ko sa mama mo na grabe ka magkagusto. Ikaw ang tipo daw ng lalaki na dumadayo para sa babae. Nako, iho. Ay, Mami, pupat sinasabi niya dyan. Jake, gusto mo ba ang anak ko? Kaya ka lagi nandito? Grabe dumadayo ka pa. Ay, Mami! Ano ba yan? Ano bang sinasabi niyo? Jake, okay ka lang? Oh, nabilaukan ka dyan. Kasi totoo, no? Ay, Mami naman, oh! Stop na. Tita Dessa, pwede ko ba ligawan si Althea? Kung papayag po kayo ni Tito Alex at syempre kung papayag ka, Althea. Jake, uy, ano ka ba? Huwag mo kami pinaprank-prank dyan, ha? Shh! Kang maingay, Althea. Seryoso yung tao, oh. Hindi to prank, Althea. Gusto kita. Hindi ko alam kung bakit ako dumayo dito. Alam naman natin na malayo pero basta gusto lang kitang makita. Masaya ako kapag kasama kita. Liligawan kita, Althea. Okay lang kahit araw-araw pa akong bumisita dito. Basta makuha lang kulang yung matamis mong oo. Jake, hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay to! May himala!
Lord, yung dasal ko! You're so great, Lord! Amazing! Thank you po! Thank you so much! Amen! Ako na yata ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa nung araw na iyon, DJ Kakay. Umamin ba naman si Jake na nagugustuhan niya ako at gusto niya akong ligawan? Hindi lang yon. Sinabi niya yon lahat sa harapan pa mismo ni Mami. Kung wala siguro doon si Mami, baka nagapang ko na yon si Jake. Pero charot lang naman. Talagang pinagpaalam niya ako sa parents ko at kagaya ng pangako niya, niligawan niya ako. Mas naging madalas ang pagpunta niya sa amin kahit nasa Davao pa ang university niya. Kung hindi naman kami nagkikita, lagi niya akong katawagan o hindi kaya ay video call. Tumagal ang ligawan namin ng halos 3 buwan. Ka-graduate noon ay sinagot ko din siya. Magpapabebe pa ba ako? Simula bata pa lang ako, ito na ang pangarap ko. Kulang na nga lang ako yung manligaw noon. Naging maayos ang relasyon namin ni Jake, DJ Kakay. Maaring bago pa lang kami pero ramdam ko kung gaano kami kasaya na magkasama. Ang haba talaga ng hair ko. Feeling ko ako na yung pinakamaganda sa buong mundo dahil sa atensyon na binibigay niya sa akin. Ano ba? Sabing ako nga eh! Kulit-kulit mo! Hindi mo man lang akong iniintindi. Hindi ako naniniwala. Ganyan. Wala ka ng tiwala sa akin. Hindi mo na ako pinagkakatiwalaan kahit nagsasabi naman ako ng totoo. Pwede ba? Pakinggan mo naman ako oh. Bakit ba ayaw mo maniwala? Althea, kasi nga akong nauna. Hindi nga sabi eh. Tsaka ano? Althea? Akala ko ba? Baby mo ako? Bakit Althea na lang yung tawag mo sa akin? Bakit hindi na baby yung tawag mo sa akin? Okay, I'm sorry. Pero, baby, ako naman talagang nauna eh. Hindi mo lang alam pero maniwala ka naman sa akin, no? Ano na namang kaguluhan to? Kaaga-aga nagtatalo kayo dyan. Bakit ba kayo nagsisigawan, Jake? Wala po, ma. Napagtripan lang namin na mag-away ni Althea. Char lang po yun, Ninang. Nagtatalo lang po kami kung sino yung una nagkagusto sa amin dalawa. Di ba, baby? Oo, ayaw niya kasi maniwala na ako naman talagang nauna. Imposible naman kasi. Tsaka, sino kaya yung may niligawan sa Davao, ha? Hindi lang niligawan, naging girlfriend pala for 1 year, 2 months, 1 week, and 2 days. Akala mo ba, malilimutan ko yun, ha? Oy, walang No. ganyan-ganyan. Ano? Kasi, namimiss mo pa rin yung ex mo? Hindi ah. Nako, o ayan, baka totoong nag-aaway na kayong dalawa dyan, ha? Sinasabi ko sa inyo, nako, in fairness, ang galing mo magdrama, Althea, anak. Pwede ka na mag-artista. Thank you so much, Nina. Pero sino nga bang nauna? Huwag niyo akong lituhin, ha? Ako! Nako, sino ba talaga? Ako nga. Halos sabihin ko nga kay Ninang na, Ninang, pwede ko po bang ligawan yung anak nyo? Crush ko po kasi siya simula nung 8 years old Paano ako. ba yan? Crush kita ng 5 years old ako. Sinungaling! Liar! Oo nga, baby. Totoo yun. Naging ganun ang relasyon namin ni Jake. Ang totoo, hindi naman talaga kami nag-aaway. Kaya nga, nagdadrama na lang kami paminsan at nagkukunwari na may pinag-aawayan. Parang mga sira lang, diba, DJ Kakay? Pero ang totoo, dahil super magkasundo kami, wala talaga kaming pinagtatalunan. Lalo na't super understanding ng boyfriend ko. Hindi niya talaga ako binibigyan ng problema o ikakasakit ng damdamin ko. 7 months na kami para hindi din kami malayo sa isa't isa. Naisipan na ni Jake na sa Maynila siya magtrabaho. Ganon din naman ang balak ko. Nalalapit na naman ang Pasko at ito ang una naming Pasko bilang magkasintahan. Grabe no, DJ Kakay. Hindi ko in-expect na ganito ang kahantungan ng kwento ko. Na yung anak ng ninang ko na crush ko noon ay boyfriend ko na ngayon. Sana natuwa kayo sa ibinahagi kong kwento. Basta lagi nating tatandaan na nakikinig si Lord sa mga dalangin natin. Hanggang ngayon naniniwala ko na si God ang naging instrumento para mangyari lahat ng ito. Inaamin ko na pinalangin ko talaga si Jake. Kaya nga super thankful ako na natupad lahat at ngayon masayang masaya kami. Salamat sa pakikinig. Muli ako si Althea at maligayang Pasko sa inyong lahat.